So ayan, good day sa inyo lahat mga ka-technician, no? Meron lang akong i-share sa inyo dito, baka sakali na maging ano to, tawag nito, matutunan nyo rin. Kasi meron tayong repair dito na Smart TV. Ito ay Astron brand, then 45 inches. So ito yung kanyang unit. At ito yung kanyang model. Yan, 45 inch. So, ano to? Frameless. And dinala sa atin ng customer natin kagabi. Then, pina-estimate kung magkano magagastos din yun. Nag-usap na kami, okay sa budget. And then, tuturo ko sa inyo mga technician dahil wala akong nakita na tutorial na ganito. Siguro kung meron man ibang brand, then syempre mas maganda yung makikita natin tong eksakto natin minsan, di ba? So dahil doon, naisip kong gawan ulit ng content, and yun i-share ko sa inyo yung kanyang problema, ano. So ang main issue nito is walang power indicator, no? I mean, hindi gumagana. So ituturo ko sa inyo nito. Ang ginawa ko na dito is nag-double check na ako ng power supply. And actually gawa na ito. Yan, babahagi ko lang sa inyo kung ano yung naging problema niya, no? Para syempre magiging ano rin sa atin, lesson din sa atin, or yes, idea rin. Kasi bago lang ito talaga. Bagong unit. And ayan, umpisa na natin, no? So una ang ginawa ko dito, nag-check ako ng power supply. Okay, may 12 volts na output, pero ang kanyang indicator, eto, walang indicator. So pakita ko sa inyo yung kanyang ano. So mahalaga rin na i-check natin, magdo-double check tayo, no? Power supply muna, kunin mo na yung tester mo kung meron ka dyan. Siyempre, nanonood ka, baka nagre-repair ka rin ng ganito ngayon. So ayan, mag-DC tayo, 12 volts. Tingnan natin. So eto, mag-ground tayo siyempre, and tingnan natin yung 12 volts na out nito. Intact, di ba? 12 volts. And pagdating sa mga supply na to, dapat meron iyan. Pero itong 5 volts na to, 5 volts pala ito mga technician, no? Tandaan nyo to, 5 volts and 3.3. So itong 3.3 meron siyang standby, and 5 volts wala. Gagana dapat pagka pinipindot ang kanyang power. Kasi itong 5 volts na to para dito sa mga USB and other 5 volts na nangailangan ng supply. Ano? But ito, kasi nga hindi natin mapapower on dahil wala siyang supply na lumalabas dito, and hindi active yung kanyang output. Kaya ang nangyari, binalik ko muna yung kanyang sira, sana hindi masira, hindi matuluyan. And para syempre makita nyo yung problema na, para matuto rin tayo sa troubleshooting syempre, no? Kahit na tayo mabaguhan lang, malaking bagay ito. So ang gagawin natin is, unang troubleshoot ko kasi nag-set ako sa continuity. Ayan, nag-buzzer tayo, then mag-ground tayo, no? And ito kasi usually mga ganto, wala talagang naka-ground na ganto. Walang connected sa ground. Tignan mo to, walang connected sa ground. Kabila din wala rin, kasi coil lang ito yung ikot lang na wire yan. So ano yan, walang connected sa ground yan. Madalas yan mga output yung mga yan. So check natin dito, walang palo, walang buzzer, hindi shorted. Pero pag nilagay ko dito, tumutunog yan. Ayan, tingnan mo yung tester natin, 0 rin dito. Diba? Dito meron din. Ito ang wala. Okay? So sinundan ko tong linya na to kanina is pumunta siya dito sa capacitor na to. Ilang value ba to? 16 volts, which is supply siya, storage siya para sa mga USB, no? So chinek ko yung kanyang positive, shorted pa rin, no? Tinignan ko yung kanyang resistor dito. Ito kasi galing yan din dito Ito, papunta siya dito. Yung baga pinakang fusible resistor siguro to, So ito kasi galing din dito. Then ganyan. So ayan, shorted siya, no? And
Ang una kong ginawa, nagtanggal ako dito, kala ko ito shorted, hindi pala, ito tinanggal ko rin ito para malaman ko kung nanditong section ang problema or nandito. And I found out na ito nandito ang problema, mga technician. So naghanap na ako ng gantong pyesa kanina, pero hindi ko pa siya tinatanggal kasi may na-detect akong problema dito, no? So kung mapapansin niyo tong capacitor na to, ayan, actually yun yung sira, mga technician. Ayan. Paglipat natin sa kabila, wala dapat buzzer yan. Ngayon, may buzzer. Gumagana yung ano natin, tester natin. Nagre-react. So, dapat mag-react din naman talaga ang tester pero hindi sa shorted. Hindi tunog na ganyan. Okay? So, ito yung output connected dito. Ayan, positive. Ayan. Ito positive out ito dapat negative ito. Supposed to be talagang ano pala to, ground to, negative. Tapos ito dapat walang out. Walang ganyang tunog. So tatanggalin natin yan ngayon and yan i-replace na natin kung ano problema. No? Try natin tanggalin and mag-ingat lang tayo dito kasi ano to, SMD at malakas yung panghinang natin para hindi. So ito pwede mong tanggalin, pwede mo rin wag nang lagyan kasi may capacitor naman dito, support naman siya, supported siya. So make sure lang na siyempre hanggat maaari lagyan din natin kasi importante yan, kaya nilagay yan dyan para sa protection kasama sa design. Ayan, medyo malakas yung hangin dito kaya hindi masyadong kumakapit yung led, kung mahina yung led panghinang ko. So ayan, yan, yan, double check natin ulit kung ito ba talaga. Ayan, wala na, mag-ground tayo, negative. Pag nilipat natin dito, wala na dapat. Ayan, di ba, wala na. So tingnan natin sa tester. Sa negative, meron syempre kasi connected siya sa ground. Ito naman, wala na dapat. Okay? So to wala na to nandito. Ayan. So ngayon, double check natin muna bago lalong matuluyan to. So ayan, nandito yung kanyang yung tinanggal natin na capacitor. Diba, sobrang liit pero napakalaki ng factor niya. Patay ang supply. Patay ang unit natin pag ito shorted. Hindi 100% working. So tayo? Tawag nito, punta tayo sa buzzer. Oops, lumabas yan. Yan, kung titignan natin, susukatin natin to. Ay. Yan shorted. Kabilaan yan shorted. So, ibig sabihin yan lang kanyang problema, okay? So, di ba? Napakalaking factor nito. So, ayun yung kanyang problema, mga technician. Matic. Yan, check natin and plug in na natin. Ayan, buti na lang tuluyan kasi binalik natin yung sira. So, ayan mga technician, meron na siyang power, Ayan. So, check natin yun, output. So, ang 3.3 is sure na meron yan. 3.3 volts. Oops, pag-busy tayo. 3.3 meron. Ayan. Then, 5 volts, wala yan kasi hindi pa natin pinipindot. Ngayon, pag pinindot natin yan, magbo-blow, tsaka lang magkaroon ng 5 volts. And, makikita natin dito na meron na din siyang 12 volts papunta sa panel. Oops, wait lang. Ayan, 12 volts. Oops, di kita. Sorry. Yung 12 volts na pumunta sa panel, kita natin dito. Ayan, so na-testing ko na ito mga technician. Sinubukan ko na kanina. Meron siyang out, meron na siyang display. So, ayun lang mga technician. Salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Sana nakatulong sa inyo.
At kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and syempre, share mo na rin itong video natin para makatulong tayo sa iba. Salamat sa inyong panonood and God bless sa inyo lahat.